we sing praises to Him, there are lives being healed. Amen. And there are strength being restored. Amen. Kaya naman po, sabayan niyo po ako sa pag-awit. To you, oh, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. One more time. To you, oh, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Oh! Praise the Lord. Come on, clap your hands. Sing, you are God. You are God. And we'll lift you up. We'll keep singing. We'll keep praising. We won't stop. Giving all we've got. For you're worthy of all glory and all. There's no other. You are forever. Lord over all. There's nobody like you. No one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you, oh, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Hallelujah. Come on, church, clap your hands to God. Yeah. Let's sing. We'll lift you up, Lord. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on! Clap your hands. Yes, Lord, you are here, oh God. Continue to lift His name up. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. The enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out.
our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here in you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, whoa, oh, 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 oh. This is our time. Thank you, Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah. Come on. Continue clapping your hands, come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give it up for Jesus. Come on, give the best shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus. Indeed, the Lord deserves our endless praise. Amen? Amen po ba? Amen. Church, it is now November. Now, no, let's look back. Alalahanin po natin how God has been so good to us. Why don't we remember kung paano tayo sinamahan ng Panginoon? From January to October, God has been so good. If it hadn't been for the Lord, no, we wouldn't be standing here today. So why don't we lift our hands and praise? Praise the Lord for all that He has done. Pasalamatan po natin siya for all that He has done, for He is good. Amen? Now let's sing. Sing to our God. Thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Lord, for who you are. Praise God. Amazing love that welcomes me, the kindness
Come on, let's mean it. With all our hearts, let's sing once more. God, you're so good to me. Once more, let's sing it out. Sing, God, you're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Kay sarap sabihin, you're so good, God. Let's sing it out. Sing, God, you're so good. Thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Come on, sing praises to God. Magsabit tayo ng papuri sa ating Panginoon. Thank you, God, for your goodness. Lift your voices. Worship the Lord. Let's worship God. He deserves all praise. Thank you, Jesus, for all that you've done. You are always good. Come on, once more. Let's say Jesus. Give God praise. Thank you, Lord. You are always good. See my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And all of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. See my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Let's sing for the last time. My chains are gone. I've been set free. With all our heart, my God, my Savior has ransomed. Thank you, Jesus. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amen. For the last time, you sing, my chains are gone. My chains are gone. Salamat, Panginoon. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Come on, let's give God praise. Thank you for your amazing love. Thank you for your grace, God. To you be all the glory. Thank
everybody say, Amen, Amen. Thank you, Lord. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, I enjoyed worshiping God with you. Amen. Now, another form of worship po no, is through our giving. Let me call Tita Ana. Indeed, God's goodness is running after me. Nakabahan. Good morning, Life Giver family. Morning, I'm Ana Rabang from Women Making History. And may tanong po ako sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Ginulat na ba kayo ni Lord sa finances nyo? Ako po, oo, ginulat niya po ako for the past days. Ayan. So, allow me to share my experience on how the Lord showed His favor and blessing po sa buhay po namin, specifically sa tuition fee ng anak namin. Nung time na, flashback po, nung time na naghahanap po tayo ng pledgers dito sa Project Solomon, meron po kaming na-invite, kaming mag-asawa to attend. Nasa lumang simbahan pa po tayo noon. And we presented to them yung Project Solomon. They immediately planted a seed. And nung nalaman po nila yung project, hindi po sila nagdalawang isip. So, ngayong araw na to, ino-ordain sila bilang pastors. And I found out na nakabili na rin pala sila ng sarili nilang lupa at nagpapatayo na rin sila ng sarili nilang church. That time, nag-order po sila sa amin ng products ng Lipa Chica. And nung magbabayad na po silang mag-asawa, God prompted me, ikaw naman yung mag-seed. Ikaw naman yung mag-seed. So, actually, wala po akong transaction nun eh. Kailangan ko po talaga ng pera. Pero, I obeyed God. Masakit. And so, nagplan po ako. Ayan, nawala. Nung time, okay. Kasi alam ko po, matabang lupa rin sila. Fast forward, last August lang po, nagulat po kami sa tuition fee increase ni Allen. Yung anak ko po, kailangan po namin masettle, ayan siya. Kailangan po namin masettle yung tuition fee niya for first sem, August 17. Super tight po yung budget. And hindi ko po alam kung saan kami kukuha kahit anong stretch, kahit anong tipid, hindi talaga kaya. Nagtanong na po ako sa mga client kung gusto nila wala pong order. So, sabi ko, Lord, bahala ka na. I came up, God gave me this verse, yung Psalm 127 verse 2. Yung kahit natutulog ka, pagpapalain kita. So sabi ko, wala na eh. Ayoko nang ma-stress. No? Actually, naano ko na po ito, na-testify ko na po ito. Pero sabi nga, pag tinestify mo, may bagong gagawin ang Diyos sa buhay mo. Indeed, meron nga po. So, sabi ko, Lord, natutulog na ako. Ayoko na mag-isip, ayoko na ma-stress kasi hindi naman ako laging may income. So, dumating po yung time na talagang kinausap ko na po si Allen. Hinarto-harto ko siya. Sabi ko, anak, maghanap ka na ng school na paglilipatan mo. Alternative for lower tuition fee. Multimedia arts po kasi siya. Umiyak lang yung anak ko. And sabi ko, tinapangan ko, tapos sabi ko sa kanya, I looked straight into his eyes. Alam mo, wala akong pang tuition na ibibigay sa'yo. Si Lord meron. Humingi ka kay Lord. Huwag kang umiyak dyan. Humingi ka kay Lord. So, yun po yung naging ano ko sa anak ko. Ang buti ng Lord kasi, sabi nga, what God has opened, no one can shut. And so, pinaalala po ng Panginoon sa akin, yung isang anak, yung anak nung couple na kinuwento ko sa inyo 5 years ago nag-seed. Kasi itong anak niyang to, maraming connection to sa social media. So, nag-try lang ako. Sabi ko, baka pwede mo naman akong ipasok. Sabi ko sa inyo, magla-live selling ako, magti-TikTok na ako, kumita lang. Gusto niyo yung sample? Anyway, sabi niya, sige, babalikan ko po kayo. So talagang tuwang-tuwa po ako. Binalikan ako. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Ang sabi niya, praise God! Wala pong available na slot for me.
So, I still thank the Lord. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Natulog na ako, pinasa Diyos ko na. Alam niyo po, nagulat ako dun sa tao na yon. Sabi niya, bakit ka ba naghahanap ng trabaho? Sabi ko, kasi ang laki nung tuition ni Allen and bla bla bla, ganyan. Alam niyo po ba na yung tao na to, kinausap ng Panginoon, magpe-pledge po ako para sa tuition fee ni Allen. Wag lang siyang malipat. So sabi ko, sige, hindi na ako, mag-iinarte ka pa ba, diba? May blessing na, mag-iinarte ka pa. Sige, tas ang sabi niya sa akin, pwede ba 15:30? Sabi ko, sige, ganun-ganon. To make the long story short, August 17, dumating, kailangan na talagang i-enroll si Allen. Wala po siyang binigay. Pero ang tanong, magpapasalamat ka ba? Amen. Kasi si Lord, hindi siya pabawi-bawi. So, dumating yung August 17, hindi na ako nag-follow up at wala din po akong planong mangutang. Ayoko pong mangutang. So, na-enroll siya, nagbigay yung school ng staggered basis, pwede pala, no? So, nung na-enroll po si Allen, eto na yung miracle. Tumawag po yung mag-asawa na nag-pledge dito sa Project Solomon and they wanted to meet us. Nagulat po kami kasi hindi naman nagpapatawag yun. So, nung minute namin sila, nabalitaan ko sa anak ko na kailangan nyo daw sobrang laki daw ng tuition fee ni Allen. So, sabi ko, ay okay na po, na-enroll na po siya. Ay hindi, tutulong kami. So, nung inabot po yung pera, ang kapal. Hindi ko na binilang. Tinago ko na agad. Again, hindi po siya utang, binigay. So, nung umuwi na po kami, inassume ko na, banda rito naman, Lord, inassume ko na yung binigay sa akin is kasama na nung pinledge nung anak nila kasi nga malaki. Malaki siya, pwedeng bumili ng bahay, char. Hindi, joke lang. So, hindi ko na po finalo up yung unang nag-pledge. Alam niyo po, come August 30, nag-text po sa akin yung unang nag-pledge. Tita, ano pong GCash nyo? O mag-iinarte ka pa ba? GCash na yung hinihingi? Ay, naku po, binigay ko agad. Alam nyo po, nag-send po siya yung full amount nung pinangako niya. But wait, there's more. Akala ko po tapos na kasi konti na lang, bayad na yung first sem. Ang galing lang ng Lord, yung panganay tumawag po sa akin, Tita A, nabalitaan ko po yung nangyari kay Allen, kaya dapat talaga chinichismis nyo din yung problema nyo. No? Sa tamang tao. So, alam nyo po, hindi lang yung anak, hindi lang yung nanay, yung panganay nag-pledge. Na-receive na rin po namin. As in, kumurot lang kami para pang first sem ni Allen. Diba? Ang buti ng Diyos. Na-enroll po namin si Allen, and ngayon patapos na. Pang second sem na, pwede pa kayo mag-pledge. Kung gusto nyo, welcome. Hingin nyo lang yung GCash. So anyway, ito po, napakabuti ng Panginoon and naniniwala po ako na kung ginawa niya, kaya niyang gawin sa akin yon, na i-bless ako, kaya niya rin yun gawin sa inyo. So, after po nun, hindi pa yon natapos, may binigay pa ulit ang Lord sa akin na another transaction na hindi ko po, wala akong sinubmit na PO or something, wala. Tinawagan lang ako, magdala kayo dito 500 pieces na sanitizer. So, nagdala po ako. So, ayun po, little did I know na ang kailangan pala nila is a total of 6,000 pieces. Nag-testify po ako ulit. After ko po nag-testify, binawi. Instead of 6,000, 3,500 na lang. Sige Lord, okay lang. Pero praise God, pag natulog ka, kasama mo si Lord, pagpapalain ka pa rin. Yung pala, yung may-ari ng company, nagsabi sa akin, kinausap ako, mag-submit ka ng tote bag na may Bible verse. So, nag-submit po ako. Wala ba tayong picture dyan? Ayan, yon. So, nag-submit po tayo. And praise God, na-approve tayo. Sabi ko, kaya pala hindi na natuloy yung 6,000 pieces kasi may kapalit. And ang maganda po, lahat ng products, dala. Yun yung laman ng tote bag. Oh, what a mighty God we serve.
Pero wait, eto na talaga, promise. Last na lang. Alam niyo po, tinawagan ako ng purchasing manager. Sabi niya, "Ma'am, may utang ka pang 2,500 ah." Saan po? Yung sanitizer, kukunin na namin lahat. Pero sa December mo na i-deliver. Hindi ako pinahirapan ng Panginoon habang ginagawa ko po ito, sa December pa yung susunod kong delivery. So, grabe si Lord, no? Talagang pag nagbigay ka sa matabang lupa, hindi pwedeng hindi ka aani. Sabi ko nga kay May nung time na nangangailangan kami ng tuition fee, Lord, pa-withdraw naman. Pa-withdraw naman. Naka-withdraw naman kami ni May. Ayan, so sabi nga, ikaw, anong kwento mo? Anong struggle mo? Nakikita mo ba yung mga envelope dyan sa harap mo? It was placed there for a purpose. Kasi si Lord, gusto niya, i-involve tayo sa business niya. That's how generous He is. Hindi niya kailangan ng pera natin, mayaman ng Panginoon. Pero, gusto niyang ma-bless ka. Kaya yung mga envelope na nasa harapan ninyo, huwag kang matakot maglagay. At habang nilalagay mo yan, masaya ka, hindi yung out of diba? Out of compulsion. Sabi nga, pag nagbigay ka, sigurado, may babalik sa'yo. So, test me in this, says the Lord. Kaya alam ko po, ready na lahat magbigay. So, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we want to bless you. We want to thank you for who you are. Thank you, God, for your faithfulness. Talagang your goodness runneth over us, Panginoon. Indeed, O Lord, you are a generous God. You are a loving God. And Panginoon, sa oras pong ito, tinataas namin lahat ng aming mga ibibigay sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Bless each and every one of us, O Lord, and may our offering, O God, serve as an incense, Father God, sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, church, let's give. Let's greet one another. 5 tao, sabihin mo sa kanya and declare, gagaling ka ngayon. Sige po, 5 tao. Thank you, Jesus. Woohoo! Thank you, Lord. Amen. Sino po rito excited sa gagawin po ng Panginoon ngayong hapon na ito? Ay, wala. Ayan. Okay. Nako. Ayan, kaninang umaga, no, grabe ang ginawa ni Lord sa ating 9 a.m. service. And actually po, may nag-message sa akin ng instant healing. Praise God, grabe po. And I believe, no, this afternoon po, marami pa pong stories of miracle. Amen. Stories of healing po ang gagawin po ng Panginoon sa ating lahat ngayong hapon na ito. Sabi mo sa katabi mo, excited ako. Sige po, Lord, we thank you, God. We welcome your presence. Sarap magpuri sa'yo. Ang sarap, Lord God, itaas ka sa gitna na ito, sa aming kalagitnaan. Lord, marami pong salamat because you are not yet finished. Actually, you are just starting, Lord God, and we are seeing, Lord God, signs and wonders, miracle, Lord God, upon miracle, Lord God, sa aming buhay. And I pray, Lord God, you are the same God, Lord God, who heals, Lord God, us. And we believe, Lord God, na hindi aksidente na nandito kami ngayon. Lord God, excited po kami. Kaya buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Handa na po kami, Lord God, na mabago. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Before ka umupo, give that person high five or reach to that person. Say high five, high five. Ayan. Kailangan may gesture talaga, no? Kamusta po ang long weekend ninyo? Ha? Sino po rito ang nakapagpahinga, taas ang kamay? Ako po, what I love about this week is that hindi ako nag-alarm.
So for 1 week, walang alarm, nakatulog. Sino rito nakatulog ng masarap? Oh, sarap, no? No, ako, meron akong 3 p.m. Nasarap gumising ng 12 o'clock, 3 p.m. No, and sana all. And ang sarap magpahinga. Ang sarap ng pahinga. Sabihin mo sa katabi mo, ang sarap magpahinga. Alright? Ayan, so, yeah, ang sarap magpahinga, lalo na, di ba, galing tayo sa mahabang bakasyon. Ang sarap sa pakiramdam na makapag-stretching. Sige nga, try nga natin mag-stretching. Okay. Ayoko mag-stretching kasi parang medyo komang yung ko. Pero, stretching. Okay. And ang sarap talaga, no, na tayo lahat ay makapagpahinga. Pero before that, no, since Christmas na, sino rito gusto ng regalo? Marami to eh. Sige, ito muna. Sino gusto nito? Uy, parang nag-9 a.m. service na kayo. Okay. Sino po rito gusto nito? Huwag niyo lang ako itulak, ha. Ayaw nga nag-9 a.m. service dyan. Sige po, ready? Anyone? Nauna na siya. Coach Evelyn, parang kaninang 9 a.m. service din? Okay. O sige, pero wala pa yan. Ito, alam ko gusto nyo to eh. Ito pong pambansang, wala pa. Sige po, sino gusto ng ang Biblia? Bagong-bago. Mabango-bango. Okay. Uy! Huwag kayong magsakitan. Di ba, bibigyan kita mamaya. Bibigyan kita. Hindi ko naman in-expect na magsasakitan kayo. Okay, palakpakan mo natin yun. Ang saya, no? Sabi mo rito, wow, magpapasko na. So, pwede tayo magbigay, no, mag-bless ng ating mga kapatid, no, in Christ. Amen. Grabe, no, nakita natin, 3 ata sila na lumapit kanina, no. And grabe, alang-alang sa matatanggap natin, talaga namang handa tayong gawin ang lahat, makuha lang. Tama? Paano ulit yan? Try nga natin. Wow! Sige, sumigaw tayo. Woo! Lalo na kung cash, no? Talagang next preaching natin, cash naman yung paano natin. Amen. Lord, you will provide. Amen. Ayan. I like what they did, no, kanina. They stretched their arms and get something. Sige nga, try nga natin tong gesture na to, no? We stretch our arms and get something. Okay, 1, 2, 3, go, stretch, and then get something. Tapos ngayon naman, may sigaw, no? Para mas powerful. 1, 2, 3, go. Woo! One more time. Woo! Zumba pala. Woo! 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 Zumba. Okay. And speaking of extending or stretching, ang isa po sa mga hindi natin makakalimutan na laro nung bata tayo, pag pumupunta tayo sa party, ay yung yung pabitin. Sino rito familiar sa pabitin? Actually, dapat yun yung pagagawa ko ngayon. Medyo nakulangan tayo sa oras. Pero yan, pakita ko na lang yung picture. Yan. Sino rito na nakapag-engage na-try na niya yung pabitin? Ayan, very good. So, isa po ito. No? Hindi ako makamove on dun sa nakasakitan. Sorry, Lord. Okay. Isa po yun, no, sa mga inaabangan ng mga bata, kahit tayo. Right? Dahil sa mga papremyo po nito. Naalala ko, meron dyan, may mga chichirya dyan, tama, may mga chocolates. Yung isa sa mga hindi nyo makakalimutan, yung laruan. Yung may barel, yung soldier, tas may barel, tas may pellet siya. Di ba, kinukuha natin yung itim, color black. Di ba? Kasi bakit? Gusto natin makakuha ng something. And ginagawa natin dito, habang kumakain pa lang tayo, di ba, nakatarget ka na dun sa gusto mong kunin. Are you here? Matalas na yung mata mo dun sa object na yun, di ba? Yung kisses na yun, kukunin ko talaga yan mamaya. Di ba? Tapos pag nag-start na, ayan na nga, excited na tayo, lahat pumila, paunahan tayo, nakikipagsiksikan tayo, elbow to elbow, right? Paunahan tayo kasi baka maagaw yung gusto mong laruan. Okay, huwag kang titingin sa katabi mo, hindi siya yun, okay? So, ang gagawin mo, todo effort ka talaga, tatalon ka, di ba? Sabay what? Sabay babaksak yung pabitin. Oh, talaga naman. Tapos, todo effort. Tapos, what? Maiiyak-iyak ka pa, tatamaan yung mata mo. Ah! Di ba?
Tapos after nun, ilaga namang gagawin mo ang lahat, makuha lang yung gusto mong makuha. Are you still here? Diba? Tapos mamaya-maya, gulat ka na lang, diba? Pag babaha mong ganyan, slow-mo effect, pagka-check mo sa hawak mo, diba? Wala ka palang nakuha. Oh, sabi mo nga, oh, okay. Buti na lang hindi ganun si Lord, diba? For sure may makukuha ka. Diba? So pagkakita mong ganyan, yung pala, nakuha mo yung gusto mo, ano ba? Kisses? Or what? Chocolate? Or chichirya? O yung play money na 100 pesos? Diba? Gustong-gusto natin lahat yon. Tama po ba? Iba pag nakuha mo na. Iba pag may reward, di ba, yung pinaghirapan mo. Iba ang reward ng mga taong pinagtatrabahuhan at ginawa ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Di ba, gagawin mo ang lahat, makuha mo lang siya? Hindi, okay. Makuha mo lang yon. Tama po ba yan? And here's the question, Life Giver Church. Paano kung ngayong hapon na ito, dadaan si Lord sa harapan mo at pagagalingin ka sa matagal mo nang iniindang sakit? Paano kung lalapit ang Diyos sa'yo ngayon din, ngayong hapon na ito, at aalisin niya yung pain na matagal mo nang iniinda, na nagbibigay sa'yo ng discomfort. Okay? At ngayon din, mawawala ito. Come on, parang onti lang ata ang may gusto nun. Paano kung ngayon, ang araw na pagagalingin ng Diyos, hindi man ikaw ang may sakit, pero yung pamilya mo na matagal nang nakakonfine sa hospital, matagal nang nasa ICU, come on, matagal nang nagsasuffer sa cancer, matagal nang nagsasuffer sa diabetes, diba? Sa kidney failure, na inuubos ang pera ninyo sa hospital. Paano kung yan ngayon ang araw ng kagalingan mo? Ano kayang gagawin mo? Sabi mo sa katabi mo, anong gagawin mo? Makikipag-elbow to elbow ka din ba? Are you here? Makikipag-agawan ka din ba? Diba? Ganito lang ba yung i-reach mo? O ganito na yung reach mo? Here's the question. Diba? Posible kaya na sa isang encounter mo with the Lord, ay kaya kanyang pagalingin. Amen. Lahat ng nag-a-agree at gagaling ngayon, sumigaw ng amen. Amen. Posible po. Amen. Katulad na lang ng story na ito sa Bible. And the title po of God's message for us this afternoon is Healing Encounter. Sabihin mo nga, Healing Encounter. Last week, I believe, naggrabe po yung ginawa sa atin, sa ating service, and we had an encounter with the Lord. Right. And ngayon, kaduktong po ito ng isa sa mga encounter natin sa Panginoon. And I believe that the Lord will just heal every one of us by faith this afternoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So pag-usapan po natin ang isang sikat, na story po sa Bible na matagal lang may iniindang sakit. A brave woman who faced many challenges pero hindi sumuko dahil sa kagustuhan niyang gumaling. Pag may gusto ka talaga, hindi ka susuko. Amen. So let's open our Bibles in Matthew chapter 9 verses 20 to 22. Matthew chapter 9 verses 20 to 22. Okay? Sige, basahin po natin. Sabi niya doon, just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe, for she thought, if I could just touch his robe, I will be healed. And in verse 22 it says, Jesus turned around, and when he saw her, he said, daughter, let's read it together, daughter, be encouraged. Your faith has made you well. And the woman was healed at that moment. I love that. And the woman was healed at that moment. Amen. Just to give you a little background po, during this time po, itong lugar po na ito was controlled by the Romans. At ang Jewish society po, nitong time po na ito, hindi fair ang treatment nila sa mga
kababaihan. So wala sila masyadong karapatan and were treated differently. So sabi ng mga babae ngayon, buti na lang hindi ako nabuhay nung time na yan. Amen? Amen. So the woman in the story ay may malaking problema. Just imagine, she was bleeding for 12 years. Just imagine po the hassle. Yung hassle po na kayang gawin na ikaw po'y bleeding for 12 years. Sige po, imagine niyo. Come on. Bleed, di ba? Blood is anywhere, everywhere. Hindi ka comfortable. Dati wala namang mga comfortable na mga gamit, no, na katulad na meron tayo ngayon. Di ba? Iba po ang gamit noon sa gamit ngayon. And I think it's so uncomfortable to have this kind of illness in their time. Are you here? Are you here? So that made her unfit, okay, para po mag-participate sa mga religious activities. It's like, she's dirty. Madumi siya. Kasi bakit? Yung sakit niya ay what? Madumi. So dito, kahit hindi siya tinrato ng patas ng society, good news po, makikita natin dito that yung story, okay, how Jesus showed kindness, love by helping her and showing that He cared for those who were treated unfairly. Also, ito pang story na ito teaches that Jesus was loving and kind to everyone. Sabi mo sa katabi mo, oy, to everyone daw, ah. Diba? Na kahit ano pang sitwasyon mo, diba, ano man ang nangyayari sa'yo, ano man ang present, past, diba, experiences mo. And this is very important po why Matthew included this story because he has an agenda why he wrote this. Number one, gusto po niya maipakita that of course Jesus is the Messiah. Kaya nga sinimulan niya sa genealogy ni Christ. And he even included women sa genealogy niya. Okay? Unless important po at kailangan na kailangan talaga. Second is that gusto niya ipakita dito that Jesus cared about everyone. Even those who were considered outcast or unclean. Are you here? Nung time po kasi nila, may tawag po dito na mamzer. Sabi mo nga, mamzer. Ano yung mamzer? Mamzer, halika. Hindi. Yung mamzer po dito, ibig sabihin nun, mga outcast. Okay? So ito po yung lumalabas para silang mga anak sa labas. Diba? But, when Jesus, a strict observant rabbi, saw Matthew, ang ginawa po ni Jesus, he invited Matthew to follow him. Merong isang rabbi na binigyan ng isang mamzer or outsider ng second chance. Wow, amazing. So ito pala yun, no? So, ano ang agenda ni Matthew? Hindi lang mag-focus na i-present si Jesus as the Messiah, but to show that this Jewish Messiah, Jesus sees the outsiders. That Jesus welcomes the mamzers. Itong Jewish Messiah na matagal nyo nang inaantay is one who sees the outsiders. So katulad po ng pag-uusapan natin ngayon, this bleeding woman na considered po unclean and rejected by the society, Jesus healed her despite her condition. Itong act po na ito demonstrated His love and compassion and what? Talagang pagmamahal niya sa ating lahat. So, sinama ito ni Matthew to strengthen our faith and show us that Jesus was a powerful and loving healer. Palakpakan po natin ang Diyos. Come on. Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Sige, lakasan mo, sabi mo, are you ready? Sabi mo sa kabila, may gagawin si Lord sa'yo. Sabi mo sa sarili mo, gagaling ka ngayong hapon na ito. Woo! So ito po ang senaryo. Siksikan ng lugar, and this woman used all her strength to reach out. Ayun na. No? Para lang mahawakan yung edge or tip ng garment ni Jesus. Kasi sobrang desperate na po niya to find a cure sa kanyang sakit for 12 years. Here's the question, are you in a desperate mode today? Diba? May kagalingan pag nasa desperate mode ka na. Nakakapagod po ito, nakakapagod magtiis, tama? Nakakapagod mag-expect, lalo na sa case ng ating bida. So ang tanong, paano nga ba? How can we experience God's healing? Sino dito gusto nun?
How can we experience a miracle from God today? Are you ready? Are you excited? Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Ganyan-ganyanin mo. Nang magising yan. So I prepared 2 points po. Number 1, healing encounter starts through moving faith. Healing encounter starts through moving faith. It says in verse 20, no? Basahin ko sa ating Pinoy version, habang naglalakad sila, may isang babaeng 12 years nang dinudugo na lumapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng damit niya. Okay? So, ang ganda anong word, no? Sa NIV version, sabi niya, she touched the fringe of his robe. Now, simulan po natin dito yung word na just then. Sabi mo nga, just then. Alam niyo po ba na sa context po na ito, it communicates yung timing at suddenness ng action ng babae. Nung nakita niya agad si Jesus, she seized the opportunity to reach out and touch his robe. Are you here? Alam niyo po ba here that it has a sense of urgency and action? Because this bleeding woman is seeking for healing. Now, so ang tanong dito, why touch the garment? Pwede namang touch the face. Or touch the hand. Are you here? Pwede namang touch the shoes. Diba? Ano ba yung pinakamalapit sa'yo? Yun yung hawakan mo. Kasi bakit? Easy-easy na to. Diba? Kung anong available, yun na-grab na. Diba? O kaya yung GCash, grab. Ganyan. O kaya ano pa, yung wallet, i-grab natin na ganyan. Pwede naman, tama po ba yun? Pero bakit touch the garment? Ano mo nga sa akin, bakit? Lakasan mo naman, parang pangit. Bakit? Why touch the garment or the robe? Ito po yung moving faith. Sabi niya in verse 20, she touched the fringe of his robe. Ang style po kasi ng mga Jewish readers po sa time nila, okay, ang style po kasi ng mga Jewish readers is they always go back to the text. Sabi mo nga, go back to the text. Ang tawag nila po dito is buried treasure. Saan natin makikita yung sagot? Atras tayo ngayon ng onte sa Malakay sa Old Testament. Sabi niya doon sa Malakay 4:2, but for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in His wings. Wow. Alam niyo po ba that the word wings in its original form is kataf? Sabi mo kataf. Ayan. Meaning an edge of a garment. Kung saan nakakabit ang apat na tinatawag nilang tassels. Pakita po natin yung picture. So kung makakakita ka nung dress nila nung time na yun, di ba mahaba, puting-puti. Sa dulo po nun, may ganyan, may tassel. Alright? So may tassel po dyan, okay, na nakakabit po sa shawl. Okay? No? So na-observe niyo po ba? Na-imagine niyo ba? So dress, and then may shawl, tapos may tassel na ganyan. Okay? Now, this tassel po was first mentioned po in the book of Numbers 15:38. Naka-flash, hindi ko na lang babasahin, pero nandyan po yan. Now, itong mga tassel po na ito were meant, again, listen up, these tassels po were meant to help them remember and obey God's instruction and commands. So, hindi lang pala to basta-basta lang na damit, may shawl, tapos may lawet. Ang cute. It's not, hindi lang po yun. Pero may ibig sabihin pala ito. It is to remember, it is to obey God's instruction and commands. At alam niyo po ba, yung tassel po na ito, okay, yung thread po niya consists of 5 knots na lumalabas, okay, na ibig sabihin po ay yung 5 books of the Bible. So, ibig sabihin lahat pala dito may ibig sabihin. Grabe naman yun. Diba? So, may 4 spaces din siya. At alam niyo po ba, may 316 thread po ito. Pakita natin ulit yung tassel. May 613, 613 thread po ang tassel po na ito. Grabe pala ka-complicated, no? Sobrang detalyado naman. Bakit mo pa yan sinishare? Mamaya sasabihin natin bakit. Grabe naman, bakit naman ganyan detalyado? Wow. Detailed, wow.
Kadetalyado, okay, ng paggawa nito. Kasi alam niyo po ba, ilan ang commands ng Torah? It is 613 commands. So yung purpose nito is to remind the people, remind them in their time, and remind us today of the commands of God. Are you here? So balik po tayo sa Malakay. Sabi doon sa Malakay, healing in its wings. Ano yung wings na yon? So legend tells po that one day may darating daw na Messiah and doon sa tassel niya may healing. Yung pala yun. Wow! So malamang, nung una itong narinig ng bleeding woman, pinanghawakan niya kaagad ito. Lumalabas that the bleeding woman knows her text. She knows the Bible. Are you here? Hindi lang to yung, okay, dadaan si Jesus, hawakan natin para, saya, healed ako. But the woman, she knows the Bible. She knows the Messiah. At alam niya, in due time, sino yon na Mesiyas? Na nagsusuot ng tassel na yon, ng robe na yon, na may healing power. Here's the question, do you know your text? Do you know the Bible? O baka para lang tayong ganito, Lord, pagalingin mo ako Tapos, hindi pagalingin mo ako. Buti nga, pinagaling mo pa ako Hindi magpapagamit ako sa'yo. Buti nga, magpapagamit pa ako sa'yo But here's the thing. Di ba, kung papagalingin ka kaya ni Lord, alam mo yung text mo. Alam mo yung Bible. Di ba? Grabe po, pinanghawakan ng bleeding woman yung text niya. Lumalabas na yung babae pong ito ay hindi lang okay, healed and then packed, tapos hindi po, she knows her text. So ang tanong, ano ang pinanghahawakan niya? Ang pangako ng Diyos na tinago-tago niya sa puso niya. And also, malamang this woman was waiting for that time to come. Kailan ba darating yung Messiah na nagpapagaling? Maybe narinig niya ito sa synagogue kasi only Jewish boys are required to study the Torah. Diba? Pero sino ba yon? Narinig ko na Yun na yung context Alam ko may darating pero nasan siya? So alam niyo po, ito po ang pinanghawakan niya, ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. How about you? Anong news ang pinanghahawakan mo? Anong promise ang pinanghahawakan mo? Ang sinabi ba ng doktor na kailangan mo ng operation? Yung sinabi ba na meron kang sakit kaya delikado ka na? Are you here? O yung sinasabi ng salita ng Diyos that in His wings there is healing. Diba? Kaya nung nagkagulo na yung crowd, narinig niya, merong parating, the Messiah, the Son of God, yung matagal ko nang hinihintay. Alam niyo po ginawa niya, nakipagsiksikan. Are you here? Nakikipagsiksikan pa ba tayo para sa Diyos? O ayaw na nating mahasel? Diba? Elbow to elbow, and then extended her hand just to reach and grab the tassel of Jesus. Actually, hindi pa nakatayo yan. Nakahiga po yan. Gusto ko nga i-demo, nahirapan lang. Nakahiga pa po yan. Nakahiga yan. Plakda yan sa sahig. Tapos naka-reach out ng ganyan yan. Kailan yung hiling araw na kaya mong pumlakda para sa Diyos? Para makuha ang kagalingan mo. Are you here? When was the last time you extended your arms to Christ? Ang hirap sa atin, di ba? Ang bilis natin mangalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? So pag nag-worship, mamaya-maya ngalay ka na. Baba na lang natin, ganyan na lang. Kasi bakit ngalay ka na Minsan, ang dali nating mangalay, bilis nating mag-give up. Mimo sa katabi mo, no! Extend your arms, grab, and embrace God's promises. Masya-shake lang, di ba? Bitaw na agad sa pangako ng Diyos. No! Di ba? Tapos, tatakbo sa iba. Tapos doon hihingi ng assurance. Tatakbo saan? Sa ibang master.
Diba? Master, I am sick. Sagot ng master, ito, pakuluan mo, tapos pagkulo mo, inumin mo. Pag inom mo, edi wala ka ng malamdaman. Kasi lapnos na lalamunan mo. Yung asawa ko talaga. Palakpakan naman natin yung joke ng asawa ko. Ang hirap pag hindi mo sinusunod, nagagalit sa'yo. Joke lang po. Amen. Hilig natin sa shortcuts. Hilig natin sa instant. Mas naniniwala pa tayong hindi tayo gagaling kaysa gagaling tayo. Mo sa katabi mo, maniwala ka na gagaling ka kaysa hindi ka gagaling. Are you here? Diba? Mas pinapaniwalaan pa natin yung mga lies ng kalaban kaysa sa pangako ng Diyos. Paniwalaan mo ang pangako ng Diyos sa'yo. Nga pa wala, hindi lang po natin pinag-uusapan ng physical illness dito, pero pwede ring mental illness. Pwede rin po ang emotional illness. Lahat na po, spiritual illness pwede rin. Kasi baka ngayon, wala ka namang sakit, pero alam mo, nagsastruggle ka. Sabi ni Lord, anak, pagagalingin kita. When was the last time you prayed unselfish prayers? Diba? Ang ginawa mo is open your Bible and declaring out loud the promises of God. Minsan kaya tayo di sinasagot ni Lord, Lord, pagalingin mo ako, pagalingin. Kasi why? Alam mo ba yung text mo? Yung babae, alam niya yung text niya. Alam niya na kailangan niyang buksan ang Bible niya at i-declare. It is written. Wow. It is written. Sabi niya in Malachi 4:2, God said in His word, there is healing in His wings. And so, I declare that I am healed. Alam niyo po, this woman grabbed the garment of Jesus. Are you here? Kasi naniniwala siya, nagagaling siya by grabbing the garment of Jesus. Well, hindi po natin iniidolo yung garment, okay? But we are just talking about the position of faith. We are just talking about here yung gesture, na dapat may gesture ka. Diba? Kung gusto mo may mangyari sa'yo, huwag ka na magpa-cute dyan. Diba? Okay lang ako. Huwag ka na magpa-cute dyan. Kailangan may gawin ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may gawin ka. And the reason why Jesus turned is because this woman knows her Bible. Alam niyo po, nagulat na lang what happened in Mark. In Mark, Jesus turned around and asked His disciples, who grabbed me? Pagka-grab nung babae, sabi niya, woo! Sabi ni Jesus. Sabi mo nga, woo! Sige, lakasan mo, woo! Ayos ba yun? Woo! Sana mapawaw si Jesus sa'yo! Alam niyo, nung pagka-grab nung babae, wait lang, sino humawak sa akin? Sabi ni Jesus, sabi ng mga disciples na, hello, Jesus! Ang dami po natin dito. Lahat po hinahawakan ka. Sabi ni Jesus, no, someone grabbed me with faith. Who's that woman? Or who's that man? He grabbed me with faith. Alam niyo po, hindi lang yung babae ang nayanig kay Jesus. Si Jesus nayanig din dun sa act ng babae. Palakpakan po natin ang Panginoon. You know what? Faith pushes you to believe the word. Faith pushes your feet to move closer to your healing. Are you here? Faith brings you closer to your healing and answered prayer. And faith makes you confident on God as you approach Him. Faith is going towards God, not away from God. And true faith goes to that one true God. This is moving faith. I want you to know this. Faith is real. Healing is real. Healing can be experienced in real life. And you're gonna experience that today. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano po yung una? Healing encounter starts through moving faith. Sa puso natin. Pangalawa po, healing encounter starts through through precise belief about Jesus. Are you here? Okay?
healing encounter starts through precise belief about Jesus. In verse 21, sabi niya doon, sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Sa NIV sabi niya, for she thought, if I could just touch His robe, I will be healed. Whew. Alam niyo po, nung nalaman niya agad na may Messiah po na nagpapagaling, and because this woman again knows her text, alam niya at dineclare niya, gagaling ako. Kasi kilala ko si Jesus kilala ko yung Mesiyas Diba? Kanina po pananampalataya. Faith means a deep trust and confidence in something. Pero ngayon naman paniniwala. Belief means accepting something as true without needing complete evidence. Kailangan patunayan mo muna. Ay, makita ko dapat ngayon sa mismong mga mata ko. Hindi na. Hindi na kailangan basta naniniwala ako kahit di ko pa nakikita. Kahit wala ka pang evidence, sige na, naniniwala ako. At itong storya po na ito teaches us an important lesson about the power of belief. Here's the question, naniniwala ka pa ba? Naniniwala ka pa ba sa capacity ng Diyos sa buhay mo? O simula nung naging Christian tayo, wala na, hindi na tayo naniwala na kaya kanyang pagalingin, na may miracles pa, may signs and wonders pa. Ang belief kasi has the power to bring out the best in us. Kung totoong naniniwala tayo sa isang bagay, it can unlock, di ba, incredible possibilities and help us tap into our full potential. It can bring healing sa ating mind, sa ating katawan, sa ating soul, di ba? And what? Sa ating buhay. I just want to share this story po, no? Meron po kaming narinig, no, na podcast from a neuroscientist. Okay, Christian din siya. Kilala niya si Lord. Alam niyo po ba na nag-share po siya ng new drug at tinawag po niya tong top secret. Sabi mo nga, top secret. Ano yan? So maraming lumapit sa kanya, Dok, depressed po ako. Dok, na-anxiety po ako, hirap po ako. O sige, lapit sa kanya, no? Tapos, i-search nyo si Dr. Caroline Leaf. Kasi baka sabihin nyo, gawa-gawa mo lang yan Okay, si Dr. Caroline Leaf. So, ang ginawa niya, lumapit sa kanya yung mga pasyente niya. So, nagreseta siya ng gamot. Okay, inumin mo to for 1 week. Okay, Doc, thank you. Pag uwi nilang ganyan, nagulat yung mga pasyente niya, nakatulog sila ng maayos. Diba? As in, ang sarap ng gising nila. Tapos, they feel better. So, pagbalik nila kay Dr. Caroline Leaf for 1 week, sabi nila, oh, how's the medicine? Kamusta ka na? Dok, grabe naman po talaga yung medicine. Grabe, na-feel better ako. Nakatulog ako ng maayos, kompleto yung tulog ko. Ano po ba yung pinainom niyo po sa akin? Sabi ni Dr. Caroline, alam mo kung ano pinainom ko sa'yo? Ano, tanong mo sa akin, ano? Lakasan mo naman. Sugar. Gulat sila. Di sila makapaniwala, nahil sila dahil sa sarili nilang believing. And actually, this doctor is telling you can rewire your brain. Sinasabi niya, kaya mong i-rewire yung brain mo at sabihin gagaling ka. Are you here? Are you here? So the Lord is also telling us, are you experiencing mental, spiritual illness right now? You can actually rewire your brain. Sabi mo sa katabi mo, rewire your brain. So ano ba talaga ang meaning ng belief? Ito na yun. Kaya mo pala talagang maniwala. 1 week, sugar lang pala iniinom mo. Basta sabihin mo lang, magaling na ako, gagaling ka eh. Diba? Belief goes beyond mere intellectual assent. It requires trust, surrender, and willingness to let go of doubt and fear. Just like the story po of this bleeding woman, meron siyang pananampalataya at siya ay naniniwala na kaya siyang pagalingin ni Jesus. So we too must have faith in the promises of God. And yung pagmamahal na meron siya para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Nga po pala, belief is not just passive. Kailangan nito ng action. Dapat aksyonan mo. Dapat mamaya may gawin ka. Kung gusto mo ng healing, dapat may gawin ka. And this woman believed in the promise of God. Naniwala siya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Marami sa atin, di ba? Kaya hindi maka-breakthrough kasi ayaw maniwala. Nagpe-pray. Oh Lord, thank you Jesus. In Jesus' name, amen. Lord, di nga. Di ba? Pagka-pray niya, Lord, naniniwala po ako na mangyayari to. Lord, what if? Pray ka pa. Pero may doubt sa isip at sa puso mo. Now, listen up, tingin lahat sa akin. Jesus is connected with healing. Healing is connected with Jesus. And Jesus, I want you to know, Jesus heals. The deep knowledge about Jesus leads to genuine healing and deliverance. Because He is Jehovah Rapha, means God heals. Every part of Jesus is connected to the truth that leads to miracles. Sabi mo sa katabi mo, ngayon, gagaling ka. Ngayon, gagaling ka. Pero minsan sa prayer natin, di ba, kinukulit natin ang kinukulit si Lord. Pansin nyo, sa prayers natin, di ba, so sobrang kulit at paulit-ulit tayo, minsan hindi tayo sinasagot. Napansin nyo ba yun? Di ba? Di ba, by the time na, pero nung time na sumuko ka na at sinabi mo, Lord, let your will be done. Saka nasagot yung prayers mo. Yeah? You know why? Kasi hindi naman natin kailangan kulitin ang Diyos. Tanong mo sa akin, bakit? Because it is His nature to heal and bless us. Ulitin ko, nature po ng Diyos yan. I don't know about you, pero my personal experience, ito yung pagkakilala ko kay God. Kasi ako as a parent po, di ba? Pag nanay ka, magulang ka, pag nagsabi ang anak mo, kahit hindi siya magsabi na kailangan niya na ng gatas. Diba? Ano gagawin mo? Alam mo na. Wala pa siyang demand. Binibigay mo na yung kailangan niya. Ooh, are you here? Diba? Same with God. Alam niya, bago pa natin hingin, alam niya. Ang kailangan natin ay maniwala, magtiwala that He is God. Are you here? Hindi natin kailangan na, Lord, nire-remind kita ha. Lord, I remind you. Ay, Lord, alam mo na. Lord, yung prayer ko kahapon, prayer ko ngayon. Diba? No, He knows whatever we need. Ang kailangan natin, i-remind ang sarili natin who God is. Come on! Let God be God. So basically, pwede po ba sa prayer natin, wag natin diktahan ng Diyos? Di ba, minsan kaya hindi ninasagot ni Lord prayer natin kasi dinidiktahan mo ko, anak. It's like twisting the arms of God. Lord, pag di mo binigayan, okay, papaliin ko kamay mo. Ano? Sige nga. Aray ko, akala mo, di ba, sasagutin ni Lord pag tinitwist mo yung, it's twisting the arms of God. You don't need to do that. You ask God, Lord, this is my heart. Let your will be done. Lord, ikaw na pong bahala. So alam mo, yung kagalingan na kailangan ko. Alam mo, yung sitwasyon ko. Alam mo that for 12 years, I've been suffering this illness. And so today, God, let your will be done in my life. The moment na nag-pray ka ng let your will be done, napapansin mo, sinasagot ni Lord yung panalangin. Siguro some of you may sa love life, ako na-experience ko yan. Nung sinabi ko na, Lord, let your will be done in my love life, ayun na. It became Coco Crunch. Dalawa na yung anak namin. Are you here? Pero nung time na sinabi ko, Lord, siya na lang. Lord, alam mo naman, Lord. Lord, di ko kaya mabuhay na wala siya, Lord. Lord, siya na ba? At kung hindi siya, Lord, please lang siya na lang. Ang kulit mo, yung kulit mo, nagiging negative kulit na. Are you here? Yung sabi na Lord, anak, relax, step back, I know who I am. And actually, I am in the business of healing you. Napansin mo may mga prayer ka? Naalala ko to, may mga prayer tayo na umupo lang tayo, pumikit.
Tapos nag-pray ka, Lord. Sinagot. Kasi alam ni Lord yung puso mo eh. At kung when you're moving in the realm of saying, Lord, let your will be done, then that's the time that the Lord will move in your life. Sino po rito excited? Manalangin ng tamang panalangin. Palakpakan po natin ang Diyos. Listen up. You must go deeper on your belief about Jesus. Jesus, again, is connected with healing. Healing is connected with the Lord. Jesus heals. He is your Jehovah Rapha who heals. And sana po every part of Jesus is connected to the truth that leads to miracles. Sana ngayon walang tapon sa iyo. Mas malalim, dapat mas palalim ng palalim ang paniniwala mo sa Kanya. Mas palalim ng palalim ang connection ng Kristo para mas matibay. Mas malalim, mas tatagal. So today, maniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano pong result? In Genesis, in Matthew 20, in verse 22, sabi niya doon, Jesus turned around, and when he saw her, he said, "Daughter, be encouraged, for your faith has made you well," and the woman was healed. That moment, instant healing. Sabi na, gusto mo ng instant healing? You must have a moving faith. And you must have a precise belief about Jesus Christ. Balakpakan po natin ang Diyos. As I end, I usually end with a true-to-life story, right? And today, let me call on my husband. We will share kung anong ginawa ng Panginoon, ng healing power ng Panginoon na nangyari, na-experience namin personally last February 15. We encountered an accident. Sabi ko, paano nag-manifest yung healing power ng Panginoon sa amin? Pakinggan po natin, palakpakan po natin. Good afternoon po. I am Brother Jan. Ako po yung husband ni Jamie. Ayan. So, share ko lang po yung story po na nangyari po sa amin. Pero before that, gusto ko lang munang pasadahan ng konti. Before po mangyari yan, no, meron akong magandang work no, sa GMA 7. Ako po ay dating artista. Ayan. Hindi lang halata, no? Tapos, nung time na yon, syempre, dami kong sasakyan, dami kong gamit. But nung time na nag-decide ako na hindi na pirmahan yung contract and mag-decide to go full-time, ang daming nawala sa akin. So, simula nung araw na yon, so for almost 4 to 5 years, hindi naman everyday, pero sabihin nyo, preach walang faith, hindi, relax lang. So, nangyari po nun, may mga questions ako in mind. Sabi ko, Lord, nakikita mo ba yung situation? Naririnig mo ba yung prayers? Yun yung mga naging tanong ko for almost 5 years. Hindi naman lagi, pero every time na makita ko yung situation, natatanong ko siya. So after nun, dami kong tanong eh. Di sumasagot ang Diyos. And finally, sinagot ako ng Diyos nung Feb 15. Ito po yung time na aalis kami ng aking wife, kasama yung 2 anak, magpapabakuna yung bunso ko. Tapos, nangyari nun, kasi makakalimutin ako eh. Kasi dahil nga dun sa parang nagkaroon ako ng depression, anxiety, isip ako ng isip, di makafocus. Tapos sabi ko nun, uy, teka lang, may nakalimutan ako. So, may dumaan na motor, release yung park, handbrake lang, baba ako ng sasakyan, pasok ako ng bahay, siguro wala pang 5 seconds nun. Paglabas ko lang, pasok. Tapos narinig ko na, may sumigaw. Sumigaw na kagad yung misis ko. Sumigaw siya, Jan, I miss you! Hindi, gano'n. Mamiss kagad, no? Hindi, bumenta pa rin, no, kahit nung una. Anyway,
pagpasok ko, siguro wala pang 5-10 seconds, sumigaw na siya na, mahal yung sasakyan, umaatras. Ako naman nagulat ako, sabi ko, uy, teka lang, inisip ko, baka yung atras nun dahan-dahan. Pero nung pag-check ko, ay, ang bilis nung pag-atras niya. So, ang ginawa ko, takbo ako sa kabilang bahay para dun sana salubungin. Pero since ang bilis na nga, so ang nasa isip ko ng dalawa either magpaka-action star, buksan yung passenger, jump, handbrake, or, eto na, nakita ko na yung father ko, nasa likod ng sasakyan, tinatry niyang pigilan. So, since nakita ko na yung father ko doon, so ang ginawa ko, pupunta na ako sa likod ng kotse para pigilan sana yung pagbagsak niya. Since elevated, so may buwelo na, ang nangyari sa akin, yung tatay ko, umalis na, ako naman, tinatry ko siyang itulak, nakaladkad na ako. So, since ang naka-expose, kaliwa ko, tinatry ko siyang itulak, so napag-ganon ako, parang na push, no? So, hanggang sa naipit yung ulo ko sa poste. Pak! Tapos, nung time na yon, hindi ako makapaniwala na sabi ko, nangyari talaga to. Dumudugo, paghawak ko sa ilong ko, dugo, bibig, dugo. Eto, dito ko, dugo, tenga, dugo. Kinapa ko yung ulo ko, sabi ko, baka mamaya may crack na, baka yung utak ko nakalabas. Tapos nung time na yon, ang nasa isip ko lang, sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng mamatay, ayoko mamatay. Yung pain, naramdaman ko na, dahan-dahan, gumagapang na Sabi ko, Lord, di pwede. Tapos, I believe na may mabuting tao na lineman ng isang kumpanya na sabi niya, Ma'am, sir, do sa parents ko, since senior citizen, shocked sila, lutang, baka mamaya kung sila mag-drive, baka mas mapasama pa. So, siya nag-offer mag-drive, dalhin ako sa Asian Hospital. So, nung time na yon, pagdating namin doon, pag-check ng doctor, ang sabi ng doctor is kailangan ako dalhin sa ICU. Kasi nga, meron silang nakitang 0.9 cm na clot sa ulo ko. Pag tumagal siya and hindi bumaba at nag 0.15, bubuksan daw yung ulo ko. So hanggang maya-maya, syempre, battle, prayer, pray si wife, pray din ako. Pasok na naman si doctor, sabi ng doctor, sige po, based doon sa resulta ng MRI and doon sa CT scan, hindi mo na kailangan buksan, pero may bad news. Crack to Crack yung dito ko, crack yung dito ko. So, medyo okay naman, stable, akit ka namin sa tawag nito, doon sa regular room. And after po nun, yung mga doctor, every time na pumapasok sila, na-amaze sila. Na parang, uy, first day, nakatayo ka na kagad. Tapos, second day, yung mata mo, namulat mo na kasi magapo yung mata ko Actually, yung vision ko nun, natakot ako kasi, iba. Parang nakabaliktad ata yung tao, Di na tama Tapos, nagugulat sila every time na pumapasok. Parang, ang bilis daw ng healing ko. Grabe. Praise God. So, remember yung tanong ko, God, naririnig mo ba? Nakikita mo ba? Doon sa 5 years na tanong ko, ang sabi ng Diyos, anak, hindi mo ba nakikita o hindi ba enough sa'yo yung ginagawa ko sa'yo everyday na protection para magtanong ka ng ganyan sa akin? So, kailangan pa ba na i-allow ko to para makita mo ulit at marinig mo na talagang pinapakinggan kita? And that time, tanong niya sa akin, I believe, ni-impress siya sa heart ko. Diba? Tinatanong mo kung naririnig kita. Nung sinabi mo na huwag kitang patayin, na huwag kang mamatay, pinakinggan kita. Yung sinabi ko na, God, save me. Ligtas mo buhay ko. Pinakinggan niya ako. Next problem is since wala nga akong work na maayos, wala kaming work, hospital, syempre Asian Hospital. Pag sinabi natin Asian Hospital, ang bill nun hindi biro Parang sabihin natin, baka siguro kada oras sumasampa ng 50 hanggang 100 yung bill nun. So yung isang problem ko, sabi ko, Lord, paano to? Baka yung bill
tumaas. Di ko alam kung paano bayaran. So, ang tanong ko before, Lord, nakikita mo ba yung situation? Sabi ng Diyos, anak, kita ko situation mo. Ngayon, ang problema, hindi yung nakikita ko ba, ang tanong, nakikita mo ba? Di mo makita yung ginagawa ko sa'yo for the past 5 years, pakita ko sa'yo ngayon. Pinakilos niya ang body of Christ sa harapan ko. Lahat nag-pray, even pati yung mga hindi believers nag-pray. At isa sa pinakamagandang ginawa ng Diyos noong time na yun, pinakilos niya ang body of Christ. Yung bill namin sa hospital, wala pang 2 days, bayad. You know why? I believe na parang inalaw ng Diyos to sa akin. Para sabihin sa atin ngayon. Kasi we are in a generation na maraming believers, maraming doubt, maraming question. God, nag-heal ka pa ba? Lord, nakikita mo ba ang situation? Lord, naririnig mo ba ang prayers? Now, there's this one song na narinig ko long time ago, sabi dito, that God is still in the business of hearing and answering our prayers. God is still in the business of doing miracles. The God who cured the bleeding woman for 12 years, siya yung same God na nagpagaling sa akin last Feb 15 nung ako ay na-aksidente. And He is the same God na magpapagaling at sasagot sa prayers natin ngayon. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Tatayo tayo lahat. Muramahanda yarabahate. Thank you, God, for that healing story. And I believe that the Lord is doing something, another healing story right now in our midst. Amen. Amen. You know, the bleeding woman who was considered an outcast was healed by a loving Jesus. And I tell you again, like what John said, the same God who healed this bleeding woman is the same God who healed John last Feb 15. I've witnessed it. And He is also the same God who will heal you today. Di man, siguro some of you, literally, no, physical illness. May sakit ka, may natagpo ang cyst sa katawan mo, you have cancer, may diabetes ka, may kidney failure ka, may heart disease ka, meron kang allergy, I don't know, but you know your condition. The Lord knows your condition. And the Lord is telling you, anak, walang maliit o malaking sakit sa akin. Last 2,000 years ago, Christ died a horrible death on the cross. At yung lashes na yon, no, talagang He experienced it for that 39 major diseases. And so the Lord is also in the business of touching you today. I've witnessed it. Kung nga kagabi, nung binabalikan namin, I was literally crying kasi ayoko nang balikan. It's painful. But if that is the only way for us to see the miracle-working hand of God, why not? And I want you to know that today, the Lord is in the business of healing you. Jesus reached out to that bleeding woman and healed her. Ang ginawa ni Jesus, you know, He extended His hands to each and every one of us today. Pero I like what the bleeding woman did. Literally, ang ginawa ng bleeding woman, siya mismo ang nag-reach out. Doon sa tassel ng Panginoon, doon sa garment ng Panginoon. That even to the point na nakahiga na siya sa sahig, para lang makuha, para lang maabot. Kasi alam niya, pag ginawa ka niya yun, it has a healing wings. And she knows that she will be healed instantly. And the Lord wants you to experience that today.
be in that position of faith and belief. Ano yung mga bagay na matagal mo nang hindi pinaniniwalaan? Naniniwala ka na hindi ka gagaling? Kesa dapat na paniwalaan mo na gagaling ka? Naniniwala ka na wala ng cure yung sakit mo? Kesa maniwala ka sa pangako ng Diyos sa'yo? Naniniwala ka na wala ng pag-asa yung nanay mo? Na 100 days na sa ICU? Na para bang hopeless na yung situation? Nagda-doubt ka kasi bakit milyon na ang nai-invest ninyo sa hospital? Ang sinasabi mo, Lord, wala na, ubos na. Kaysa maniwala sa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Now, I want you to know this. The Lord wants you to be in that position of faith. Only if you will touch. We all need one touch. We all need one touch from the Lord. No matter what your situation is, ano man ang sakit mo, ano man ang karamdaman mo, it could be physical illness, it could be mental illness, it could be spiritual illness, physical illness, lahat ng uri ng illness. I want you to know that 2,000 years ago, Jesus Christ died a horrible death for that illness to be healed. And it is enough. But you need to be in that position of faith right now. Now, if you want, I remember the bleeding woman. He knelt down. Umabot sa point na para na siyang nakahiga. Nakasubsob yung mukha niya sa sahig. Para lang maabot yung tassel na yon na nandoon sa floor. Umabot sa point that she was willing to reach it out. Because I know, she knows that she will be healed instantly once she touched that edge. Pwede ba ngayon? Hayaan naman natin gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Pwede ba ngayon? Huwag na natin tignan yung katabi natin. Huwag na natin pasinin yung katabi natin. If you want instant healing, if you want your family to get healed, you represent them today. And the Lord wants to bring forth healing upon healing in the name of Jesus. Shiarabakande, Shiarabakande. Be in that position of faith. Be in that position of faith. Be in that position of faith. I don't know. Pwedeng nakaluhod, pwedeng nakahiga, pwedeng nakaplakta, pwedeng nakaupo, pwedeng sumisigaw. I don't know. You know it. And if it takes shouting, praising, kneeling down, go ahead. Para maranasan mo ang healing na galing sa Diyos. Come on. Come on, Life Giver Church. Experience the power of God in your life today. He is the same God who heals. He is the same God who can heal you. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. So Lord, you break every stronghold, break every shine through the shadows, burn like a fire. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is
in a desperate mode today. Ano mang edad mo, ano mang kalagayan mo, be in a desperate mode today. 12 years na ba ang sakit mo? 10 years ka na bang inaalipin ang sakit mo? 6 years ka na bang inaalipin ang infertility mo? 3 years na ba ang dialysis mo? 2 years na ba ang diabetes mo? 1 year na ba ang cancer mo? At gusto mo na itong matapos? I don't know with you, but if you want healing, you gotta do something. And right now, the count of 3. If you want to kneel down before God as a sign of healing, it could be physical, emotional, spiritual, emotional. I don't know. But if you want healing today from any wound, from any mental sickness, o kahit anong major diseases na meron ka, pwedeng wala ka pero ang pamilya mo meron, the count of 3. I tell you, the heavens will open today. Heavens will open. And it will just come, fire will come down, and it will go straight to your heart. And literally, the Lord will strike that illness and be gone. As we declare today, ready, at the count of 3, come on. Come on. Thank you, Jesus. Healing flow, God. Healing flow, God. Healing flow, God. Healing flow, healing flow, healing flow. Oh, Jesus. 3. Come on. Thank you, Jesus. Holy Spirit, just come right now. Holy Spirit, move right now. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Touch that body part. Touch that pain. Holy Spirit, touch that wound. Holy Spirit, someone who is in ICU right now is suffering. Heal that person today. Someone in this room is suffering from cancer. Stage 4 cancer. The Lord is declaring you are healed in the name of Jesus. And someone in this room may mga cysts na natagpuan sa katawan mo. Come on, we declare right now, God. We declare, God, tinutupok mo. Pinapatay mo, Lord God. Dinudurog mo ang bawat cyst, Lord God, na nagtapuan sa aming katawan. And Lord, you are enough. You are enough. Lord, you are our greatest surgeon. You are our greatest healer. And so we declare healing upon healing. Maybe some of you here, may sakit ka sa bulsa, may sakit ka sa finances. And the Lord wants to heal you today. You are broke. Di mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Di mo alam kung saan ka magsisimula. The Lord is just bringing forth financial breakthrough right now in the name of Jesus. And someone in this room who has depression, you have anxiety, matagal ka nang nakakulong, takot na takot kang lumabas, ayaw mo na, gusto mo nang putulin yung buhay mo. The Lord is telling you, He is enough. I am enough. And the Lord is healing you today. Come on! Come on! Awesome in power, our God. Our God. Our God is greater. Our God is
for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? We are desperate. Touch. All we need is a touch. All we need is one touch. One touch for us to be healed. One touch. Please, Lord, protektahan mo mga pamilya namin sa lahat ng galaw ng kalaban. May mga attacks. And we rebuke those attacks in the name of Jesus. No weapon formed against us will prosper. Tapos na ang galaw ng kalaban sa pamilya namin, sa katawan namin. Dahil ang katawan na ito ay maglilingkod lang sa iyo. Ang katawan na ito ay para sa iyo lang. Kaya kami nandito, Panginoon. Heal us. Heal us. We receive healing. Come on, say, I receive healing. Say, I receive healing. Say, I receive healing. Say, I receive healing. I receive healing. I receive it. I receive it. I receive it. Thank you, Jesus. I receive it in Jesus' name. Now I want you to grab a partner and pray for that person. Get a partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pray. Habang ini-invite ko ang mga new friends, si Sofia, si Joshua Nag, si Adeline de la Cruz, si Jovelyn, si Melody Vicente. You see someone who's wearing a orange sticker, can you invite them here in front while praying for one another? Sige po. Can we invite them to come in front? Lahat po ng new friends, thank you. Yes. Thank you, Jesus. Sophia?
Amen and amen. Malakpakan po natin si Lord. Here's our new friends. Wow, they accepted Jesus today. Who's rejoicing? Come on. Now, I want you to know this. Ito po ang ating magandang dilag. Ayan, we would like to welcome you. We just have a little surprise for you. Sundan niyo po sila. May pakape ka ba, ate? Ayan, so habang lumupunta po doon ang ating mga new friends, palakpakan po natin ang Diyos. Sige, tatayo po tayo lahat and we will just commemorate the death, the burial of Christ. Sino po rito ang na-bless? Sino rito naniwala na may ginawa ang Diyos sa Kanya? Please, message your life group leaders, your coaches, your pastors if you experience instant healing today. And we would like to pray for you more and rejoice with you. Amen po? Amen. In 1 Corinthians 11:23-26, for I received from the Lord what I passed on to you, the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." I'll give you time to partake your bread and your juice. Lord Father, as we pray, declare, marami pong salamat because 2,000 years ago, you died on that rugged cross for our healing and for our salvation. And so today, Lord God, we declare, Lord God, that we are victorious in your name. Thank you for dying on the cross for us. And today, Lord God, we get to celebrate your goodness. We get to celebrate, Lord God, your faithfulness and salvation for us. We thank you. We love you. In Jesus' name. Sabay-sabay po nating inumin at kainin po ng ating alamas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos na. Pinakamalakas na palakpak. Sabi mo sa katabi mo, high five, sabi mo, come on, the Lord is good. Sabi mo sa kabila, grabe, He healed you today. Thank you, God. Pwede na po natin ibalik ang ating mga ang elements. Ayan. Sino po rito excited? Sino po rito na-bless? Sino po rito share yung healing stories niya? And if you could also pray for someone na may sakit, please do because now you have the power of the Holy Spirit within you. Taas po natin ating kamay, number 6, 24-26. Receive this. The Lord bless you and keep you. Lakasan nyo, I receive. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. You are healed. Go and sin no more. In Jesus' name, and everybody say, Amen. God bless everyone. See you next week. Bring new friends.